good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, good evening sa inyo. So, technical review na naman tayo about sa mga trending stock ngayon. So, ngayon napansin natin, so yung nag-trending kagabi ay kahapon na mga stock, so halos sila pa rin ngayon. So, maliban dito kay na Mark at saka Holcim na ito ay sina Tech at MWC kagabi. So, mga remaining ngayon sina sa HP, Apex, Ali, MM, Nickel, FNI dito, so halos sila pa rin guys. So yun nga sinasabi ko na pinamaganda lang talaga na stock ngayon na pwede natin galawan o kung gusto natin mag-trade sa ating PSE is yung involvement sa construction, sa mining, then sa mga retail tulad ng mga supermarket. So mapapansin nyo si Merrimart, isa yan. So ngayon sila Nickel, Ali, Apex, saka FNI, sa isama nyo na rin si Mark is related naman sa mining. So si Holcim, Ayala Land, saka so yung dalawang yan is sa construction naman sila related, at saka si CIMIX Holding Philippines. So yun ang mga project ay mga business lang na ngayon na halos operation ngayong COVID-19. So guys, tingnan natin yung technical nito ngayong araw. So kung ano ba possible hanggang bukas to. At hanggang next week may possible pa ba na parapetable pa ba itong mga stock na to. So punta tayo guys sa ating Instagram. So guys, nandito na naman tayo ngayon sa ating Instagram. So ngayong araw, August 27, 2020. So PSE natin is down na naman ng 9.78 points or equivalent ng 0.16%. So maliit nga lang pero pababa naman siya guys. So simula nung Friday pa yung nagsimula, or Wednesday siya nagsimula na mag-down. So ngayon another Thursday na, so August 27, so down na naman siya. So hindi niya na support yung pag-up niya nung nakaraang Martes. At ngayon guys, merong na naman na net foreign, yun sa mga foreign na naman na lumabas na may value na 974.44 million. So mas mataas na halos yung lumabas nung Martes at Miyerkules is halos equivalent na nito. So, medyo kwa nating PSE guys, pero mapapansin natin is red siya ngayon, pero medyo malaki yung volume na kanya ngayon na pumasok 5.04 billion. So, possible yung may mga pumapasok sa kanya is siguro nagbobodega to. So, yun natin masasabi. So, may mga trader na bumibili ng stock kasi nga halos palapit na rin yung September, magbe-bear months na, at yung mga stock natin is medyo yung mga price is nasa baba. So tingnan natin guys ang ilan sa mga stock na to. So unahin natin si Ali ulit. So red na naman si Ali. So 1% yung dinaw niya ngayon, na bumaba siya ng 0.30, kahapon is 0.4 yung binaba niya. So ngayon 0.30 pesos. So tingnan natin ulit guys yung kanyang Bollinger Band. So, yun nga guys, continuous yung down niya, at yung continuous din yung pag-widen nitong dalawang band na ating nakikita. So, at ang kanyang RSI, so medyo baka nga possible na sinasabi ko is i-break niya itong RSI 30 tulad ng sinasabi ko kahapon. So, ang possible natin ng gawin kay Ali is hintayin na lang natin siya kung kailan siya mag-reversal at yung candle na ibibigay niya. So, pag nag-green candle yan or magkaroon ng narrowing or neutral na galaw to, yung dalawang band, so possible na yun na yung simula ng trend formation. So, pero after pa nun guys, kapag medyo nag-narrow to, pero hindi pa yun ang tinatawag natin na trend talaga, na simula ng trend. So, ang pagsimula ng trend is magwa-widen ulit yun sa panibago. Tingnan natin guys ang isa sa mga ginagamit natin na indicator. So, mapapansin nyo itong William Alligator natin. So yung tit mo nasa gitna nitong jaw at sa lips, at si lips is nananatiling sa ilalim. So halos yung galaw nila is
medyo parallel na. So medyo equal yung galaw nila. So may indication talaga na mabababa siya. So hintayin natin yung indication nito guys, na magkaroon to ng indication si Tit na magko-cross ay si Lips mag-cross dito kay Tit at saka kay Joe, at si Joe man ay cross below dito sa ating Tit. So yun ang ating tingnan guys na indication. So pag ganun ang maging indication na magbigay na siya ng signal, so possible na yun ay yung trend na possible na mangyari. Pero malapit na naman to guys. So yung sinasabi ko nga, yung medyo naas ang RSI niya is below, almost na sa 30 na. So baka i-reach na ito yung 30. So hintayin natin yung reversal ng RSI niya dito at yung candle na ibibigay niya. So yun ang masasabi natin dito kay Ali. So si Apex guys, tuloy-tuloy yung kwan niya, yung uptrend niya. So wala pa siya ngayon sa 16 RSI. So at ang indication nitong kanyang alligator, so medyo magkakaroon ng downtrend pero babalik sa uptrend na position. Yun ang binibigay nitong alligator, William Alligator. So punta tayo dito kay Bollinger Band. So kay Bollinger Band nga guys, medyo lilo nga siya, medyo sideways yung galaw niya, medyo parallel sa isa't isa, so sumasabay. At ang kagandahan nito guys, yung price candle mo is nag-cross dito or nasa cross nitong simple moving average, at bukas kapag possible na green candle pa ibigay nito, baka or mag-take profit pa yung iba dito, so mag-uptrend pa yung presyo, at hanggang next week is i-break niya naman siguro tong RSI 70. So medyo maganda indication nito ni Apex. So sana nga green candle ibigay niya bukas para tuloy-tuloy hanggang next week. So yun natin hintayin. So wala pa naman siya sa tinatawag na red zone or almost overbought. So mag-cross pa lang naman siya ng 60. So between 50 and 60 pa. So possible na may i-up pa siya kung magtuloy-tuloy hanggang bukas to guys. So kung continuous pa yung up ng kanyang presyo. So tingnan natin yung volume niya guys. So napakalaki ng volume niya, 9.92 million, saka value na siya ng 15.98 at may 580 number of trades siya. So medyo kwan nga lang ngayon is medyo merong foreign value na lumabas na 1.4 million. So na mga foreign investor. So yun ang ating nakikita dito kay Ali guys. So medyo malaki yung lumabas kay Ali guys. Nasa 362.94 million. So confirm natin na lumabas total sa PSE natin is 974 million na net foreign business. So ang kay Ali dyan guys is halos equivalent natin ng sinasabi na almost 30% ng net foreign is si Ali, contributed ni Ali. So yun natin masasabi guys. So sumunod guys is si HP. So si HP is continuous yung kanyang uptrend. So almost hindi ko possible kung i-break niya ang 90 na RSI. So baka magtuloy-tuloy, pero ang kwan lang kasi nito guys, indication sa mga trader. So mahirap sabayan ang ganitong klaseng stock, lalo pa napaka-unusual nito ng pagtaas ngayong araw. So baka possible na magbigay siya bukas ng green candle or mag-downtrend siya. So yun lang masasabi ko. Maganda yung yung mga nakabili dito at pag-take profit na dito. So yun ang yun ang mga maswerte or yung mga sumugal sa part na to, yung dito. So may profit pa sila na nakuha guys. Kung sumugal sila, halos more than 10% pa yung profit na take dyan. Pero sa ngayon medyo risky na sumugal kay sa HP kasi nga nasa overbought na siya, at yung kanyang price candle is medyo unusual yung pagtaas. So yun ang ating nakikita. At merong kagandahan nito guys, may pumasok sa kanya na net foreign. So na foreign business na investor. So 7.51 M yung pumasok sa kanya. So ibig sabihin maganda indication to kasi may may foreign na nag-take ng kwan dito guys, risk na maglagay ng investment. So yun ang kinaganda nito ni CMEX Holdings. So ito, involvement to sa mga construction kasi nga more on cement to guys. Cement yung product nito na binibigay sa atin sa public. So yun ang masasabi natin dito kay sa HP. Medyo risky sa ating mga trader, pero baka may uptrend pa nga siguro, may maganda indication kasi nga sobrang baba ng binagsak nito ng kanito guys, ng kanyang value. So mapapansin niyo yung graph niya simula nung 2016. So, 11, 12. So, medyo mataas pa nga to guys Alam ko nasa 27 to yung kanito yung IPO nito Pero ngayon, dito pa, siguro try na iangat ang kanito guys, ang
ang company na to. So ibig sabihin nito, maganda indication nito na, na sa mga investor. So sumunod guys si Dito. So ngayon si Dito nagbigay siya ng green candle. So medyo kwan nga lang siya, nasa overbought scenario na lang siya, pero medyo may pag-widening pa naman yung kanyang Bollinger Band, so baka possible na may take pa siya ng profit. So tingnan natin ng alligator, ano ba ang sinasabi ng alligator. So medyo yung alligator niya guys, medyo nagko-curve na dito pababa. So indication ito na may tendency na baka magkaroon to ng pagbaba ng presyo. So mapapansin niyo yung alligator niya, so parang pa-curve siya pababa guys. So trying to cross below na to guys ang kanyang indication, samantalang itong yung Joe niya is trying to up siya tulo diretso. Hindi tulad ng dalawang indication na to, ang dalawang graph na to. So may nagtatry siya na bumaba guys, na may pagbaba yung indication niya. So yun ang natin mapapansin dito kay Dito. So maganda namang company si Dito, gawa ng nga yung pag-approve ng kanyang franchise na 25 years sa Third Telco, at isa pa sa mga nabasa ko, so interested din siya sa Sky Cable na company na bilhin yata. So isa rin sa mga na prospect na bibili ng Sky Cable guys. So yun ang masasabi natin kay Dito. So pero bilang trader, so medyo hindi maganda sumugal sa ngayon kung isa kang intraday trader or yung weekly ka mag-take ng profit, kasi nga medyo nasa na siya guys, nasa overbought na, so possible na maghintay rin tayo. Susunod guys, FNI. So sa FNI guys, medyo yung trend niya, no, napaka-unusual, at ang RSI niya is overbought. So Bollinger Band niya, so indication na rin overbought na rin yan. So naka-cross na siya dito guys nasa above na rin siya at dito sa ating upper band. So ibig sabihin yan na isa sa mga ibig sabihin is overbought. Pero kung hindi pa tong RSI mo overbought ang indication, kung RSI mo nasa below 60 pa, so possible uptrend ang sinasabing indication. Pero since na ang RSI mo is overbought, then indication nito is overbought na rin ang ibig sabihin nito guys. So yun ang ating nakikita kay FNI. So baka magkaroon siya ng pagbaba ngayon. So maraming pumapasok sa kanila guys na foreign business, net foreign business. So 847 54k, so value, so medyo almost 1 million. So may mga pumapasok. So kay dito ba meron ba? So may 1.4 kay dito guys na pumasok ng mga foreign investor. So ngayon sa FNI, tingnan natin yung alligator, na ba yung sinasabi ng alligator. Pero yung alligator niya guys is up ang sinasabi, so may up na sinasabi siya. So yun ang ating tingnan na lang guys, is yung pagiging overbought niya bilang isang trader. So baka possible magkaroon ng downtrend, then sumunod siguro magkaroon ng reversal. So yun ang indication nun. Pero ngayon kasi guys, maganda fundamental ito kasi operational na, at yun nga, ulit din sinasabi na yung demand ng nickel sa global is napakataas. Kung titingnan nyo dun sa mga report ng mga analyst, lalo na yun sa Yahoo Watch na guys na website, so makikita niyo doon kung ano yung mga prospect ng mga company, so mga products na pinoprospect ngayong incoming 2021. So yun ang masasabi ko guys kay FNI. So sumunod guys, so si Holcim. So ito sinasabi ko nga guys, nag break na siya ng RSI 50 niya. So ngayon yung Bollinger Band mo, so matagal na rin siya nasa uptrend, at bumalik siya ng uptrend na green candle. So may indication na may itataas pa siya guys na price. So ito yung kanya RSI niya nasa 53 pa lang, so possible na pag umabot man lang above 60 to, so possible na malaki rin yung price na iangat nito guys ni Holcim. So yun nga lang, medyo yung net foreign investment dito is medyo may lumabas na 579. So hindi natin alam kung nag-take profit to. So yun ang yung napansin. So negative, so nabawasan siya ng foreign investor. Pero tumaas lang siya ng 0.18, so 3.66 million, so 19.79 yung value, so 636 number of trade. So indication na may pagtaas pa siya. So sana tuloy-tuloy guys ang kanyang pagtaas. So ngayon naman, so hanggang next week mapapansin nyo yung projection nitong
kanyang William Alligator is going up pa lang, so nagkaka-cross lang ng nag-cross naman ulit or nag-in-twin or cross na nga nag-cross na yung lips mo sa Joe at yung teeth naman is magkakross sa Joe, so possible na may indication na nakikita yung mga analyst dito na possible na magkaroon ng uptrend guys. So yun nga lang, wholesale negative, so baka nag-take profit, yun ang ating mapapansin dyan. So, sumunod guys, so kay Mark, so involved na naman sa mining to. So, medyo overbought na rin ulit. Kasi, nung time na yun, dito overbought na rin siya nung time ng August 7. So, yun nga, nung napaka-unusual na pagtaas niya, then bumaba din siya after 3 days nung guys. Then, ngayon, nagtra-try na naman siya. So, pero overbought na to guys, yung company na to. So, involved rin kasi sa mining guys, yung company na to, yung Mark Venture Holding. So, mining din ang isa sa mga business na pinapasukan nito, na sinusupport nito. So, possible, kung umangat tong si Apex, si FNI, saka si Nickel, so possible na may pagtaas yung value nito guys. So, nagkakaroon ng income. So, tingnan natin dito guys. So, medyo ngayon, laylo yung galaw ng kanyang, lalaylo siya muna. Nakikita natin dito sa Alligator, pero may pagtaas ng sinasabi niya. Sa Bollinger Band, so medyo may pag-widening, so nag-confirm yung ngayon, upper band, so yung lower band is medyo wala pang confirmation, pero kung nag-confirm ng sabay to, possible, ibig sabihin to is may pag-angat pa na bukas. Pero nasa overbought kasi siya guys, so tingin-tingnan din tayo, monitor din tayo kung gusto natin mag trade dito. So pero as a trader kasi medyo hindi na rin maganda na papasok ka sa isang company na overbought na, tapos yung maghahabol ka ng income para kung ng profit, hindi yung magandang tingnan. So possible kung ang RSI mo is nasa between 60 and 50 pa, so at medyo uptrend siya, so possible na pwede yun ang sakyan natin. Pero ngayon sa trader hindi siya magandang tingnan. Dito nga si MM, so ngayon si MM nagtatry siya ng pag-uptrend na naman ng kanyang RSI. So nasa below 50 below 60 pa siya, so magka-cross pa siya above 60 at medyo may pag-narrow. So ibig sabihin ng pag-narrow na yun guys, so magkakaroon ng sideways yung price nito, or either na mag-wicked muna yung trend niya, then mag-perform siya ng parang bagong trend kung mag-widening na siya. So yun natin napapansin kay MM. Pero may foreign investor na pumasok, may value na 474.42. So divide nyo lang yung magkano yung kanyang price, so makukuha natin yung volume na pumasok dyan sa kanya. So ngayon guys, si MM may profit pa na siya na maibibigay naman so kahit mag above 65 din siya or between 70, hindi man niya RSI 70, so may possible pa rin na may income pa rin na ibibigay to guys. So kung susugal ka, medyo may chance pa rin itong magkaroon ng profit. So tingnan natin bukas ang galaw nito, so mag-continuation to, so baka hanggang Monday ng Monday holiday, so next week sa Tuesday simula ng ating stock. So ngayon guys, ang pinaka last is si Nickel. So medyo gawa ng nasa overbought na rin tong company nito, at medyo may confirmation ng trend na mangyayari kasi nag-widening na, pero baka panandalian lang yung trend na yun, o short trend na tinatawag na, or short trade ang possible ibigay sa atin. So magandang indication yan sa mga sa mga trader kung bukas kung mag-aangat pa siya. Kung maka-position ka agad dito sa closing niya ngayon at bukas kung ito pa rin yung opening niya, so possible masasakyan pa natin kahit papaano hanggang 5% chances, 5% yung magiging profit natin. Pero sa akin, monitoring pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, medyo mababa yung galaw ng PSE. So, medyo maraming mga company na naapektuhan ang PSE kapag bumababa siya. So, maraming company nagsasuffer. So, kasi sa akin, bilang trader at investor na rin, nag-aaral din sa stock market. So, at mahilig din ako sa mga fundamentals. So, mapapansin na talaga natin na yung mga mining company, saka yung mga involved sa construction, sa mga retail, yun ang mga company na pwede natin pag-tradean lang talaga. Saka yung Jollibee, so mga fast food chain, pero hindi sila ganun kakuan ngayon kaya hindi man gawa ng limited yung movement ng tao, unlike dito yung construction na talagang iboboom yan ngayon, kasi nga naghahabol yan ng mga kanila, yung mga slippage nila, tinatawag na slippage o late accomplishment nila.
nung nagkaroon ng COVID. So nagkaroon ng lockdown. So magkakaroon sila ng negative. So habulin nila yon. So mga possible dyan, ang ibang company, magkakaroon ng tinatawag na 24 hours operation para mahabol nila yung schedule sa schedule nila. At sa mining naman, so since nasa bundok naman talaga yan, so wala namang ganong threat doon, ganon ng COVID. Kasi nga, so wala naman sigurong ganong naapektuhan doon. Kasi, at yung movement ng tao doon is halos nandoon lang din sa area na yon. So, yun ating mapapansin doon. So, walang mga ibang tao na nakapasok sa site na yun na nanggagaling sa mga community na apektado ng COVID. So, yun ang ating napapansin. So, isa pa sa mga retail guys. So, in demand ang mga retail gawa ng necessities ang kanilang binibigay, lalo-lalo na yung mga SM supermarket, so hypermarkets, yung Save More, so Robinson Supermarket, so yung mga yan, so Unimart, yung mga company na is under yan sa kay Ayala. So, mga possible may mga company na nahahatak ng mga yan. So, possible yung mga holding company na hawak ng mga company tulad ni Ayala, ni Robinson is papasok ka dyan. So, yung lalo-lalo yung URC. So, possible na maganda ang indication kasi nga sa fundamental niya pala na binigay. So, siya yung pinakamataas na income ng within 6 months na nangyari itong COVID guys. So, yun ang ating masasabi dito sa ating stock market ngayon. So, monitoring tayo. So, next week, September na, bare months na siya. So, possible na may konting epekto na pag may paggalaw na rin siguro to guys na ating mapapansin siguro. So, yun na masasabi natin guys sa ating technical analysis ngayon. Kasi nga, halos paulit-ulit na naman yung mga kwan guys paulit-ulit lang din naman yung company na nagtre-trending. So kung mapapansin nyo araw-araw kung gumagawa kayo ng technical analysis, so yun pa rin ng mga company na halos nagtre-trend kasi nga limited lang rin yung nagkaroon ng movement ng mga business. So mapapansin nyo dito yun BDO Bank, so so yung telecommunication tulad ng PLDT saka Globe, so ICT, so yung mga gumagalaw URC, BPI, so SM, so halos SM, PH, MBT, so Bangko, Globe, mapapansin nyo na yung most active sa kanila is yung mga involved sa sinabing kong mga business lang. So sa top gainers mapapansin nyo nandyan yung mga sa construction, so mga nasa mining, so sila lang nasa LCB, so ano tong so Lepanto Consolidated Mining, so LBC, so LBC Express Holdings, so mga padala naman to. So sa so Medco Holdings, so pero napakalit naman ng mga value na yan. So pero ang pinamalaki talaga dito ng mga value is itong tinatawag ko na mga mining company. So, yun lang guys ang masasabi ko dito about sa mga stock market natin ngayon. So, sana as a trader, nasa sa atin na lang yun kung sasabay tayo bukas or hanggang next week magwi-wait tayo ng mga movement ng ating PSE. So, guys, maraming salamat sa inyong panonood.